Kinaumagahan ay maagang nagising si Leo. Pinagmasdan niya si Serena habang yakap niya ito sa mga braso, at natutulog pa rin ito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga daliri. Hanggang sa damako ang kanyang mga mata sa mapupula nitong mga labi, na tila ba nang aakit na halikan niya ito. Kaya naman ay ginawaran niya ito ng matamis na halik. Pagkatapos ay tumayo na siya, at pumunta sa banyo at naligo. Pagkatapos nito siya ay nagbihis. Binuksan niya ang cabinet at namili ng susuotan. Nakasuot siya ng light blue long sleeve na may dark blue necktie. At kinuha din niya sa hanger ang dark blue suit. Nagsuklay siya at nagspray ng isang pabango. Pagkatapos ay nilapitan niya si Serena at hinalikan sa noo. Nagising naman si Serena nang halikan siya ni Leo. "Good morning." Bati sa kanya ni Leo habang nakangiti at umupo siya sa kama. "Good morning, aalis ka na?" Tanong sa kanya ni Serena. "Yes. Sige, matulog ka na muna. Tatawagan kita mamaya," sabi ni Leo. "Okay," sabi ni Serena. Tapos hinalikan siya ulit ni Leo sa labi. "Una na ako," sabi ni Leo. "Ingat," sabi ni Serena. Pagkatapos ay umalis si Leo sa silid, at nagtungo sa kwarto ni Sasha, at hinalikan ito sa pisngi, bago umalis. Natulog ulit si Serena nang marinig niyang umalis ang sasakyan ni Leo. Sa office ni Leo, kumatok si Willie sa pinto, at nag-report kay Leo. "Good morning sir," bati ni Willie. "Good morning," bati ni Leo. "Sir, nagpadala na ako ng invitation card, para sa iba't ibang mga kumpanya, at lalo na ang construction," sabi ni Willie. "Okay, mabuti. Ayusin mo ang schedule namin sa Pasko, dahil pupunta kami sa Disneyland. Alamin mo muna kung ano ang kailangan namin," sabi ni Leo. "Opo boss," sabi ni Willie. "Sige salamat," sabi ni Leo. "Ipapaalala ko lang po sa inyo sir, may dinner meeting po kayo mamaya," paalala ni Willie. "Okay," sabi ni Leo. "Okay sir," sinabi ni Willie at umalis na sa opisina. Pagkatapos, tinignan niya ang kanyang email sa laptop. Samantala sa villa, nang magising si Serena, ay nagpunta siya kay Charmaine. Gising na siya at inaalagaan ng kanyang yaya. Nakita niyang naglalaro siya ng Barbie. "Good morning baby girl," sabi ni Serena. "Mommy," masayang sabi ni Charmaine, at niyakap kaagad si Serena. "Bantayan mo muna si Sasha, may gagawin lang ako," sabi ni Serena sa yaya niya. "Opo ma'am," sabi niya. "Sige salamat," sabi ni Serena. Pagkatapos ay dinala muna niya si Charmaine sa kanyang yaya, at bumalik sa kanyang kwarto. Hinanap niya ang kanyang nakatago na wedding ring at engagement ring. Naalala niya noon, nagtataka siya kung bakit mayroon siyang wedding ring at diamond ring. Akala niya dati ay asawa niya si John, ngunit nang makita niya ang singsing sa kasal, ay iba ang pangalan na nakalagay doon, Leo at Serena. Kaya't nagpasya siyang itago muna ito. Ngayon ay malinaw sa lahat na siya si Serena, at ang asawa niya ay si Leo. Kinuha niya ang mga gamit niya. Isa-isa niya itong tiningnan, at pagkatapos ay nakita niya ulit ito. Nakita niya ang box na may pulang tela. Binuksan niya ito at kinuha ang wedding ring. Sinuri niya ito ay white gold at may mga diamond na disenyo sa gilid, at nakita niya itong nakasulat muli sa loob ng singsing nito Leo at Serena. Ika-25 ng Hunyo taong 15. "Heto na. Ito nga iyon," masayang sabi ni Serena at sinuot niya itong muli sa kanyang mga daliri. Kinuha niya ang diamond ring, at isinuot din sa kanyang daliri habang nakangiti siya. Habang inilalagay niya ang kanyang singsing, tila bumalik ang karakter niya, upang patunayan na siya nga si Serena, at ikinasal siya kay Leo. Lalo siyang nasabik na alalahanin ang nakaraan nila ni Leo. Gusto niyang alalahanin ang bawat sandali na kasama niya si Leo. Ang mga masasayang oras na pinagdaanan nila, at ang kalungkutan kung mayroon man. Ang sandaling mahal na mahal nila ang isa't isa. Ngayon, nais niyang ibalik ang kanyang mga alaala, at alamin ang tungkol sa kanyang nakaraan. Nagtataka rin siya kung bakit ang malapit niyang kaibigan, ang siyang gumawa ng masama sa kanya. Gusto talaga niyang malaman ang lahat. Kung ano ang nangyari sa nakaraan, ngunit ang nararamdaman niya, ay tulad ng nakabitin sa hangin. Ayaw niya ang ganong pakiramdam, na para bang may isang bagay na nawawala sa kanyang buhay. Inayos niya ang kanyang mga gamit,
at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Leo, at sinabi na natagpuan niya ang kanyang singsing. Sa opisina, habang nasa meeting siya, nakita niya ang kanyang telepono, tumatawag si Serena. Sinagot niya ito kaagad, kahit na nasa isang meeting siya. "Kumusta my love?" sagot ni Leo. Ang mga kasamahan sa trabaho ni Leo, ay tumingin sa bawat isa, habang naririnig nila siyang sinasagot ang telepono. "Hello Leo, nakita ko na ang wedding ring natin. Masayang balita ni Serena." Mabuti," sabi ni Leo habang nakangiti din. Leo, kailan ko makikita ang doktor? Gusto kong malaman kung maibabalik ang memorya ko." Tanong ni Serena. "Sige, ngayong linggo magpatingin tayo sa isang doktor," sabi ni Leo. Okay. Pwede ka bang umuwi para mananghalian?" Tanong ni Serena. "Siguro hindi muna, may importanteng meeting ako ngayon." Tanggi ni Leo. Okay sige. Kita na lang tayo mamaya," sabi ni Serena. "Sige," sabi ni Leo. "Sige bye." Palem ni Serena at ibinaba ang cellphone. Matapos ang meeting ni Leo sa tanghali, sumunod ang kanyang meeting sa gabi. Mayroon siyang meeting, kasama ang iba pang mga business partners. Dumating sila ni Willie sa eksklusibong restaurant. Nakita na nila ang mga come-eating nila. Ang isa sa come-eating nila ay ang daddy ni Lucy. Matapos pag-usapan ng tungkol sa negosyo, inalok siya nito na uminom. Hindi niya ito tinanggihan. "Uminom muna tayo Mr. Wilson," sinabi ni Mr. Carlton na daddy ni Lucy. At nilagay ng waiter ang baso ng alak ni Leo. "Okay sir," sabi niya at pinasaya niya sila. "Narinig namin na ang anniversary ay gaganapin sa The Great Royal Hotel. Mukhang isang malaking pagdiriwang ito sinabi ni Mr. Johnson. "Yes, magkakaroon tayo ng isang malaking pagdiriwang. Mataas ang benta sa taong ito. Inimbitahan ko rin ang mga posibleng mamumuhunan sa atin," sabi ni Leo. Magandang ideya, upang mapalago pa ang ating kumpanya." Excited na sabi ni Mr. Johnson. "Kung gayon, mayroon ka bang petsa para sa kaganapang iyon? Maaari mong ligawan ang aking anak na babae," sinabi ni Mr. Carlton na daddy ni Lucy. "Well, Mr. Carlton, hindi ko kailangan ng date sa party, dahil siguradong magiging abala ako sa gabing iyon," sabi ni Leo. "Leo, sana ay mabigyan mo ng pansin ang aking kaibig-ibig na anak na babae, dapat ay hindi lang negosyo ang iniisip mo. Kailangan mo ring maglaan ng oras, kasama ang iyong love life," sinabi ni Mr. Carlton. "Mayroon na akong oras para sa aking love life sir, ngunit sinasabi mo sa akin na gumawa ng oras para kay Lucy." "Wala akong oras, dahil wala akong relasyon kay Lucy," tanggi ni Leo, habang umiinom ng alak. "So, ibig sabihin may love life ka ngayon?" wika ni Mr. Johnson habang nakangiti kay Leo. "Well, mayroon na akong love life," sabi ni Leo. "Good for you Leo. Cheers tayo para dyan," sinabi ni Mr. Johnson. "Salamat sir," sambit ni Leo at siya rin ang yaya nito. Pagkatapos nilang mag-inuman ay hindi inaasahan ni Leo ang mga sumunod na pangyayari. Gabi na nang bumalik si Leo sa villa. Hinintay siya ni Serena sa sala. Pagdating niya, ay nakita niya si Serena na nakaupo sa sofa, habang nanonood ng TV. Lumapit ito sa kanya at hinalikan sa pisngi. "Oh, bakit ngayon ka lang?" tanong sa kanya ni Serena. "Medyo late na kasi ang meeting namin." Pagod na sabi ni Leo, at umupo kasama si Serena sa sofa. "Kumain ka na ba? Maghahanda ako para sa iyo," sabi ni Serena. "Ayos lang ako, kumusta naman kayo?" tanong ni Leo. "Kumain na kami ni Shasha," sagot ni Serena. "Nasaan siya?" ani Leo. "Tulog na siya ngayon, hinihintay ka niya kanina," sabi ni Serena. Hinawakan siya ni Leo sa kamay, at nakita ang singsing na suot. "Wow, nahanap mo na," sabi ni Leo. "Oo, buti na itago ko ito," sabi ni Serena. At dahan daw ang inilagay ng kamay ni Leo ang mukha nito, at hinalikan ang kamay nito. "Mahal kita, mahal na mahal kita," sambit ni Leo habang nakatitig sa kanya. "Mahal din kita," sabi ni Serena habang nakangiti. Si Leo ay palapit sa kanya at dahan daw ang hinalikan sa labi. "Leo, gusto ko nang ibalik ang mga alaala ko," sabi ni Serena. "Oo, tutulungan kita, upang bumalik ang iyong mga alaala. Gagawin ko ang lahat para sa'yo," sabi ni Leo. "Salamat Leo," sambit ni Serena,
at niyakap niya ng mahigpit si Leo. Hayaan mo, dadalhin kita sa doktor bukas. Sabi ni Leo. Okay, sabi ni Serena. Pagkatapos ay sabay silang pumasok sa silid at natulog. Kinaumagahan sinamahan siya ni Leo sa doktor, para sa isang check-up. Nakikipag-usap sila sa dalubhasang doktor. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng panggamot para sa amnesia, na nakatuon sa mga diskarte at upang makatulong na makabawi sa problema sa memorya, at tugunan ang anumang mga pinagbabatayan na sakit na sanhi ng amnesia. Kailangan din niyang kumuha ng therapy. Memory training din ang kailangan, para masanay at ma-exercise ang utak niya, para maintindihan ang mga information na pumapasok sa utak niya, at ma-improve niya ang kanyang understanding. Sumubok din siya sa mga pagsubok sa laboratorio. Sinabi din ng doktor na makakatulong ito sa kanya, kung ipaalala sa kanila ni Leo ang kanilang nakaraan. Makakatulong din ang mga litrato, lugar, pagkain, at music. Pagkatapos nilang magpunta sa isang doktor, kumain sila ng pananghalian, at nagpahinga sandali sa parke. Nakaupo sila sa bench sa ilalim ng puno. Leo, classmate mo ba ako noon? Tanong ni Serena. Oo, magkaklase din tayo. Kaso secret lang ang relationship natin dati. Ha, bakit? Nagtataka na tanong ni Serena. Utos ni Lolo, na itinago natin dahil akala niya na makakasama ito para sa negosyo namin noon. Sabi ni Leo. Sabi ni Serena habang tumango siya. But later on, nalaman nila na magkasama tayo. Sabi ni Leo habang nakangiti. Paano nila nalaman na magkarelasyon tayo? Tanong ni Serena. Kasi, nag-aalangan ang sabihin ni Leo kay Serena, naalala niya ang eksena ng prom, habang sumasayaw sila at hinalikan niya si Serena. Anong meron? Sabihin mo na, sabi ni Serena. May ginanap na event, tulad ng isang masquerade party dati sa paaralan. Sumayaw tayo, tapos hindi ko napigilan ang sarili ko sa paghanga sa iyong kagandahan sa gabing iyon. Hinalikan kita, habang sumasayaw tayo. Kwento niya. Ano? Hinalikan mo ako habang ang daming tao sa paligid. Sigaw ni Serena. Nung gabing iyon, ang ganda ng mga mata mo, habang tinatitigan kita. Parang magnet na lumalapit ako sa iyo tapos yun. Ani Leo habang nakangiti, habang naaalala ang kaganapan, at napakamot sa kanyang ulo. Sira ka talaga. Baliw ka. Baka may higit pa rito. Ano ang ginawa mo? Ano? Sabihin mo. Sambit ni Serena habang hinahampas sa braso si Leo. Teka, wala na. Huwag na nating pag-usapan yan. Sambit ni Leo habang iniiwasan ang palo ni Serena. Sabihin mo na sabi ng doktor na kailangan kong malaman ang nangyari noon, sabi ni Serena habang hinahampas si Leo. Tumayo si Leo at hinabol ni Serena. Ayoko, hindi ko sasabihin. Sabi ni Leo. Sabihin mo sa akin, Leo. Utos ni Serena nang naiinis siya. Hindi mo rin ito dapat tandaan. Iba ito, sabi ni Leo. Siguro, may ginawa ka pang iba. Sabi ni Serena at umupo ulit sa upuan. Tumalikod si Leo at umupo malapit sa kanya sa upuan. Wala akong ginawa, pinapasaya lang kita. Nakangisi na sabi ni Leo. Baliw ka talaga, sabi ni Serena at pinagalitan si Leo. Joke lang, sabi ni Leo, habang tumatawa. Seryoso, nag-away na ba tayo dati? Tanong ni Serena. Hindi away, isang simpleng hindi pagkakaintindihan lang. Sabi ni Leo. Pues ngayon, magyera tayo. Kasi hindi mo sinabi sa akin yung totoo. Sabi ni Serena. Teka, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi lang ngayon. Simula ngayon, ipapaalala ko sa iyo araw-araw ang mga hindi mo maalala. Sabi ni Leo. Talaga, sabi ni Serena. Oo, pangako, sabi ni Leo at niyakap ng mahigpit si Serena, at hinalikan sa noo. Matapos ang pag-uusap, bumalik sila sa villa. Nakita nila si Charmaine na nakikipaglaro kasama ang yaya. Agad siyang tumakbo sa kanila. Nang makita niya sila sa may pintuan. Daddy, Mommy, sigaw ni Charmaine habang papalapit sa kanila. Niyakap niya kaagad si Serena at sinundan si Leo. Ang baby ko ba ay good girl? Tanong ni Leo kay Charmaine, habang kinakarga ito at umupo sa sofa. Opo, Daddy. Halika Daddy, maglaro tayo, sabi ni Charmaine. Okay baby, sagot ni Leo at naglaro sila ni Charmaine. Leo, hindi ka ba pupunta sa opisina? Tanong ni Serena.
Pupunta ako sa office maya-maya. Sabi ni Leo. Okay, sabi ni Serena. Hinayaan niyang makipaglaro muna sa kanya si Charmaine. Ngumiti si Serena habang pinapanood ang mag-ama na naglalaro sa sahig. Nang magsawa na si Charmaine sa paglalaro, tiningnan ni Serena at nakitang inaantok na si Charmaine. Kaya't si Leo ay nakakita na ng pagkakataong bumalik sa opisina. Habang karga si Charmaine, nagpaalam si Leo. Babalik na ako sa opisina. Sambit ni Leo at hinalikan si Charmaine habang natutulog. Okay, ingat ka, sabi ni Serena at hinalikan siya ni Leo sa labi. Pagkatapos ay iwanan ito at pumunta sa opisina. Samantala, pinatong ni Serena si Charmaine sa kanyang kama. Kinaumagahan ay pumasok si Leo. Hapon na nang magsawa na si Serena sa bahay, napagpasyahan niyang mag-grocery, tinawagan niya si Leo para sabihin ito. Hello Leo, inip na inip ako dito. Baka lalabas ako. I want to go to the grocery. Sabi ni Serena. Sige, magpasama ka sa mga bodyguard. Sabi ni Leo. Sige salamat, sabi ni Serena at sa kanya binaba ang cellphone. Pumunta siya sa kusina at tinanong ang kasambahay kung ano ang bibilhin. Inilista niya ito at isinama ang dalawang mga tanod. Iniwan muna niya si Shasha kasama ang kanyang yaya habang natutulog siya. Namiss din ni Serena ang pamimili sa grocery store. Palagi kasi siyang nasa bahay, sinusundan siya ng dalawang bodyguard habang namimili ng pagkain. Matapos siyang pumunta sa grocery, ay nagpasya siyang pumunta sa hotel, upang magkasama silang umuwi ni Leo. Nais din niyang kamustahin ang dati niyang katrabaho. Tinawagan niya si Leo upang ipaalam ito sa kanya. Kumusta love? Sagot ni Leo. Hello love, natapos ko na ang pag-shopping sa grocery, pwede ba akong pumunta dyan? Sabi ni Serena. Syempre love, hihintayin kita. Sabi ni Leo. Okay, see you. Sabi ni Serena habang nakangiti. Okay love, ingat ka. Sabi ni Leo. Sige, sabi ni Serena. At pagkatapos nito, ibinaba niya ang telepono. Matapos ang tawag na iyon, inutusan niya ang kanyang driver na pumunta sa hotel. Labis siyang nasasabik na makilala ang dati niyang katrabaho, sapagkat wala siyang pagkakataon na magpaalam sa kanila, nang magpasya si Leo hindi na siya pupunta sa trabaho.